Hi guys, ako si Reggie. Ako si Philip. Wala ako si Cherry. Kami ang Liknain Podcast at nandito kami ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang paksa, ano ang isang postdoc at ano ang maitutulong nito sa research sa Pilipinas. At bilang kami mga postdoc ni Philip at Cherry, una kailangan namin sagutin, ano nga ba ang postdoc? At lalong mahalaga itong tanong nito sa setting ng Pilipinas kasi yung konsepto ng pagiging postdoc mismo at kung ano yung postdoc ay halos isang alien na topic sa Pilipinas. Simulan natin, ano nga ba ang isang postdoc? Para sa akin kasi ang postdoc, para siyang specialization course, so to speak. Diba? Na nananaraw down natin kung ano talaga yung gusto natin na research. Diba? So parang tayo na yung nag-set kung ano talaga yung timpla natin in terms of our research lines. So postdoc is about learning really our niche in terms of our research and gathering skills para sa future research life natin. So that's what postdoc is for me. Okay. So, para sa akin siguro, so from the name, postdoc, so, syempre, kailangan mo muna ng PhD, term of postdoc. So, medyo siguro, kasi parang foreign idea siya siguro, diba, sa Pilipinas. So, ano ba yung pinagkaiba ng ginagawa ng PhD at postdoc? So, sa PhD kasi, while may supervisor ka, tapos syempre, yung gagawin mo na topic ay, ano siya, aligned siya doon sa gusto na research ng mo supervisor. Tapos syempre after mo graduate ng PhD, na build up mo na yung skills mo, kaya mo nang maging independent na researcher, kailangan mo na ngayon maghanap ng tulad ng sinabi ni Cherry na ng other fields kung ano ba talaga yung gusto mo, hindi yung parang sinabi lang sa'yo na gawin mo, kundi ano talaga yung gusto mo. So maghahanap ka ng ngayon ng other, yung tawag na doon ay principal investigator or PI. So, ibang PI ito sa visual na iniisip natin. Maghanap tayo ng PI. Yung wholesome na PI. Wholesome na PI. Na yung ginagawa naman nila, yun yung talagang gusto kong gawin natin. Tapos, i-build up natin yung specialization din para makapag-branch out tayo sa mga ginagawa natin. Tapos, may more na diversity ng research na problems. Tapos ganun lang siya for some time, for ilang years, hanggang ma-build up mo yung enough experience para ikaw na yung next na PI. Hanggang sa maging PI ka na. Wala na akong madadagdag sa inyo. Pero yun talaga yung gist, diba? It's about having your own research track. May dadagdag na lang din ako. Kasi konektado naman sa sinabi niyong dalawa. Na yung kay Cherry nga, ang postdoc ay gaya ng isang course, bagong training, part ng academic training ito. Tapos kay Philip ay PhD. Kasi yung impression ko din yan sa kahalagaan ng postdoc. Kasi pag graduate mo ng PhD, malamang, hindi naman eksakto, kaso carbon copy ka ng research ng supervisor mo. O sige mo, nandun ka sa kung ano yung specialty niya. Tapos kaya mahalaga yung postdoc na phase kasi makakalabas ka una, pupunta ka sa ibang environment, tapos ito yung talaga na hanapin yung sarili mong identity bilang isang researcher. So pwede ka may opportunity ka na maghanap ng ibang fields o magtrabaho sa lumayo dun sa field na ginawa mo ng PhD. Siyempre, pwede naman na doon ka din magtrabaho tapos hanapin mo lang sa loob ng research field mismo kung ano yung mas magandang gawin pa. So, yan yung postdoc phase. Tapos, yun nga, ito yung pwede mo gawin after ng PhD in preparation bago ka mag-apply ng tenureship positions. Tapos, ang halaga niyan sa Pilipinas kasi kulang pa talaga yung Pilipinas sa mga specialty. So, yung mga postdoc phases lalo, mahalaga na yung mga may PhD ay i-encourage for postdocs and mag-postdoc na mapalawak natin yung mga specialty sa Pilipinas. So nang mas organize yung
pag-usapan natin, banggitin natin, ano ba yung tingin nating tatlo bilang, ano yung layunin ng isang postdoc at ano yung pwede maging tulong nito sa pag-unlad ng career ng isang researcher? Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Reggie kanina. So yung postdoc kasi diba doon tayo magba-branch out. So kailangan kasi na nagba-branch out tayo para iwasan yung tinatawag na academic inbreeding. Yung PhD mo, honest carbon copy na yun sa ginawa ng supervisor mo. Tapos syempre, eventually, parang inbreeding na lang yung nangyayari. Walang bagong developments, walang bagong mga research na mangyayari, walang pag-unlad dahil doon. Pero kung mag-branch out ka, ayun, may matututunan ka na bagong skills, bagong research areas, ng yung parang uso ngayon na research area, tapos mababalik mo siya sa Pilipinas. Tapos pag balik mo ng Pilipinas, pwede ka nang mag-start ng own mo na group. Tapos dadami yung specialty na kayang gawin ng research dito sa Pilipinas. So, ganun yung buong cycle ng postdoc na process. Siguro for me, katulad ng sinabi ko kanina, diba, na it's about finding your own niche. Na kung anong field ka ba talaga nag-thrive? Yep. Kasi we, as PhD students, estudyante pa tayo ng PhD, our research is based on kung ano yung research na ginagawa ng supervisors natin. And it's not really 100% what we really want to do for us in our research careers. So for me, postdoc is about discovering the field that we really want to pursue as we go further along our research careers na siguro na-discover ko na hindi lang pala ako basta optics person, I can extend to this kinds of field, or pwede akong pumunta sa i-relate yung optics with this level of research and stuff. So parang it's also about a journey of self-exploration. Yes. We go further with our research. Kulang pa yung self-exploration ng PhD. May face mo after ng PhD ng mga issues, diba? Tawag din sa copycat syndrome. Mali yung term ko eh. May iba eh. Imposter syndrome. Graduate mo ng PhD. Pwede kang magkaganyan eh. Kasi dahil carbon copy na yung ginagawa ng supervisor, ng PhD supervisor. I think many people, hindi nila napapansin yun or hindi nila pinag-uusapan talaga. Pero for me, I think it's worth mentioning na after we finish our PhD, parang ka-questionin mo rin yung sarili mo na ano ba talaga yung gusto kong gawin research-wise? Kasi we've diba, parang our entire research life from undergrad to PhD, we've always just say yes to whatever our supervisors tell us. Pero parang hindi natin natanong talaga, ano ba talaga yung gusto kong mangyari in my research career. So, alam mo yun ba? Medyo abstract yung question, pero it's like asking ourselves what we really want to do as we go further along as a researcher and as a physicist. Pero yung idadagdag ko din sa point ni Cherry kasi, sa journey from BS to PhD, siguro may idea ka kung ano sana yung gusto mong gawin. Pero kulang pa kasi yung skills. Kailangan mo pang i-develop yung skills na yun for a very long time. 7 years or more. Tapos, para ma-develop yung skills na yun, kailangan may magpa-guide sa'yo. Tapos, yun yung supervisor mo. Tapos, syempre, i-guide ka niya sa way kung saan expert siya. Hindi ka naman yung pwedeng i-guide sa direction na hindi niya expertise. So, ayun, susundin mo siya hanggang sa ma-build up mo yung necessary skills na kakailanganin mo para i-pursue naman yung own mo na gusto talaga after. Kaya nga parang feeling ko there is also a time for self-reflection. Nasaan na ba yung level of skills ko? And nasaan papunta talaga yung gusto kong mangyari? Kasi kailangan i-match yun eh. Kailangan align. Nasaan ka? Nasaan yung skills mo at nasaan ka papunta? Oo, tama.
Tapos important kasi talaga na na mahanap natin yung gusto natin kasi sa path ng pagiging researcher, madaming madaming setbacks ka na mapagdadaanan na minsan maiisip mo kung worth it ba talaga to or para ba sa akin to. Tapos magkakaroon ka na ng self-doubt. Kaya important na mahanap mo talaga yung gusto mo para kahit papaano, kahit ilang setbacks naman yung madaanan mo, sa sarili mo na parang iisip mo na hindi kakayanin ko to kahit anong mangyari tatapusin ko to. Yung mga ganun. I think magandang point rin yan na i-bring up that we are in a journey na eventually i-questionin din natin talaga yung sarili natin na tama pa ba itong ginagawa natin? Are we still in the right track? And I think it's normal. It's normal. So, kung sa tingin mo, okay ka pa, nasa tamang decision ka pa in life, there's nothing that would hold you back. Mm-hmm. At yung postdoc ay isang place na not necessarily after mo mag-postdoc ay pupunta ka sa akademya. May mga nakilala ko na after postdoc ay mag-industry sila or somewhere. So, ito ay place ng self-reflection nga. Dagdag doon sa sinabi ni Cherry. Pati yung place din kung saan pwede mong palawakin pa talaga yung kaalaman mo base doon sa PhD, sabi ni Philip. Pati yung ginagawa ng supervisor mo. Sa akin, gusto ko lang i-bring up naman din yung tangent na siya na topic, yung imposter syndrome. Pwede may combat talaga dito yun. Kasi talaga, piniface to ng mga PhD grads. Sure ako kahit napipili. Yeah. Tapos, magiging technical lang ako nasaglit para sa mga nakikinig sa atin. Kasi yung konsepto ng postdoc ay halos talaga di nag-i-exist, di ba? Una, kailangan mo ng PhD. Tapos, kailangan ma-clarify na ang postdoc ay hindi ito permanent position. Temporary positions itong mga to. Tapos, may mga klase ng postdoc positions na may pwede hatiin sa dalawang klase. May free postdocs, may mga project-based postdocs. Generally, nandito sa dalawang class na yan. So, yung mga free postdoc, ito yung gaya ng position ko sa Academia Sinica na pwede kang freely mag-explore kung ano yung gusto mong gawin. Pwede kang makapagtrabaho sa lahat ng postdoc, pati researchers doon sa institute, ganon. May project-based din na yung kung ano yung project nung nag-host sa'yo na PI, ay sasakay ka doon. Pwede ka pa din gumawa ng mga initiatives mo na research. Common ata yung project na postdoc sa experiment di ba, Jerry? Oo. Kasi ang hirap din kasi talaga, especially if you're just starting with your research career, na makakuha ng sarili mo funding. I think even in the theoretical field, kailangan, if we want a bigger funding, kailangan established ka na talaga eh. And if you're doing experimental work, ang dami niyang kailangan pera. Kasi you need a lot of equipment, di ba? Kailangan equipment talaga. And it takes a lot of money, especially now na ang lala ng inflation. Di ba na? You have to take into account na hindi lang basta bibili ka ng machine. Kailangan mo ng cooling system. Kailangan mo ng something to maintain the machines that you're buying or everything that comes along with it. So, it doesn't come easy. Yeah. So, yung kaya mo as an early career scientist to apply for funding is not really, it will not give you the amount of money that you need kung ambitious talaga yung level of research na gusto mo. It can only start with, alam mo yun na, it's a seed. Kailangan mo pa siyang ipag-grow pa. Kasi nandun ka pa lang didiligan mo pa lang yung seed na meron ka. Mga kilala ko nga din na postdoc na experiment, talagang project lahat. So yung konsepto ng free postdoc sa theory lang siguro nag-exist na. May mga kinds ng postdoc na talagang mas mayayaman talagang may mga fellowship names. Oo. Itong mga to, kaya siguro nila gumawa ng experiment o theory na talagang kanila. Though generally, for simplicity, breakdown na lang natin doon sa group, ay doon sa project, pati free postdocs na. Though mas madaming klase naman palagi. Sagutin natin itong kasunod.
Tangent na lahat ng usapan kasi postdoc naman. So ano yung pwedeng tulong ng mga postdoc sa pagpapalawak ng kolaborasyon at pagbibigay ng international na perspective sa research? Siguro balikan ko yung point ko kanina na tungkol sa academic na inbreeding. Kasi 'di ba, for example sa atin sa NIP, yung in-encourage talaga tayo na parang after natin mag-PhD, kailangan talaga natin mag-postdoc abroad. Para nga maiwasan yung academic inbreeding na yan. So dahil sa natin, sa parang insistence natin na gawin yan, nagkakaroon yung mga estudyante or yung mga graduates ng NIT, for example, ay nagkakaroon ng mas nagiging malaki yung network. Kasi kung, for example, bawat graduate ng isang institution mapupunta sa ibang institution abroad, lumalaki yung network ng connections ng institution na yun. Pwedeng magkaroon ng collaboration para gawin yung isang project. Tapos syempre, nabuboost din yung research productivity ng institution na yun. Nabuboost yung reputation and so on. Pag naboost yung reputation, syempre, maganda din yung tingnan pag mag-apply ng funding para sa mga research project. So parang siya, compounding siya na beneficial na effects na nangyayari. At syempre, kung maganda yung research na nagagawa natin, mahanapan din yun ng application or mahanapan ng relevance sa Philippine setting. Siguro aside from yung research na pwedeng na-discover or magawa, it's about also for us as individual researchers na ma-discover yung iba pang kinds of research cultures. Kasi iba yung kultura ng research sa Pilipinas, di ba? We have a more social kind of interaction with our peers, with our lab mates and stuff. Tapos pag na-expose ka sa level of sa different culture ng research abroad, it gives you a different perspective kung paano nga ba ginagawa yung research in general, not just in the Philippines, but also in abroad. Bakit itong research group na to, they can be more productive, or bakit itong research group na to, hindi sila, ito yung kind of research na napoproduce nila. And it gives you a better perspective kung paano pa natin mapapag-grow pa yung research na nagagawa sa Pilipinas, or how can we improve our research perspective for us para mas maging productive tayo. Diba? Kasi bilang tayo mga postdocs, kung halimbawa ay maingganyo tayo bumalik sa Pilipinas, na mag-postdoc dun, kunwari nagka-postdoc na sa Pilipinas sa physics. At o kaya kung maingganyo tayo bumalik na mag-PI, sa institute kung saan man sa Pilipinas, pwede natin madala yung mga research collaborations natin, di ba? So tapos, ibang hindi lang research ang madadala natin ito kasi doon tungkol nga sa binanggit niyang dalawa, inbreeding, pati yung international culture na research. Kasi mahalaga na yung mga researchers sa Pilipinas, lalo yung mga bata na i-immerse din sa ibang kinds ng research cultures. Tapos kung may mga ganito tayong kinds ng collaboration, tapos pwede natin pabisitahin yung mga researchers sa Pilipinas, researchers abroad, makikita nila itong mga ganito. Pwede sila mag-usap ng mga topics, pwede sila makagawa ng madaming topics. Madaming klase na pwede kang mabuo. Siyempre, pwede din sila maging mga magkakaibigan, long-term collaborators. Ako na-enjoy ko talaga itong ganitong klase ng immersive na cultural diversity nung nasa Academia Sinica ako. Kasi yung group ko dito, talagang ang diverse namin culturally. Talagang galing namin sa kung saan na bansa. Tapos nasa isang grupo kami. So, ang ayos talaga. So, nandyan yung mga collaborations na yan. Tapos pwede natin tutulong yan sa atin personally at pwede din natin madala sa Pilipinas. So, nandyan yan yung mga cultures na yan. Tapos makakatulong yan na i-elevate yung inbreeding na sa mga institutes. The point talaga is to diversify cultural experience and research topics.
Tapos in terms of research experience, well, bilang galing lahat naman tayo sa Pilipinas, kita talaga natin yung pinagkaiba, di ba? Oo, parang nagkakaroon ka ng points of comparison and in hindsight, nakikita mo rin na paano pa ba natin ma-improve yung research setting natin sa Pilipinas, di ba? Na we have understood kung paano kumikilos ang research abroad, but it also gives us an idea na siguro kapag ganito in-implement natin sa Pilipinas, we can improve it even more na makakaproduce tayo ng higher level of research and stuff. So, maganda siyang learning curve for us din. Ito yung mga get reels na tanong. So ano ba yung pwedeng may ambag ng mga postdocs sa pag-address ng gaps sa kasalukuyang research landscape sa Pilipinas? Halimbawa sa mga topics, sufficient to be mga topics na kayang gawin ng Pilipinas sa research. Ano sa tingin yung dalawa? Ang first question natin dyan is, gaano nga ba kalaki yung gap ng physics research sa Pilipinas? Diba na for us, I think we can all both agree na nag-ground naman tayo with the fundamentals of physics research. But in terms of ano nga ba yung current level of research? How far? Ano yung kaya nating i-bridge na gap sa Pilipinas? And the question is, kaya ba natin gawin yun ng nasa Pilipinas lang tayo? Are we trained enough? Do we have proper training to address these kinds of gaps sa kayang gawin na research sa Pilipinas? And I think that's one of the reasons why it is beneficial para na makapag-research tayo abroad kasi it gives us a better perspective kung ano yung gap na meron talaga sa level of physics research na nagagawa natin sa Pilipinas and the level of physics research na nagagawa sa abroad. In general, tingin ko kaya naman natin gawin yun sa Pilipinas. May mga certain problems lang talaga na beyond our control na tingin ko yun yung main challenge. Equipment. May isi-share ako kasi nakakausap po ng mga postdocs sa biology, mga estudyante sa biology. Sa kanila talaga, sobrang laking problema niyang ng equipment nga na issue sa Pilipinas. Talagang madami ay talagang discouraged na bumalik kasi yung research na ginagawa nila halimbawa sa PhD o mag-postdoc sila pagkatapos, imposible halos sa Pilipinas. Lalo yung sigas na issue ng procurement sa Pilipinas. Isa doon, dumating yung equipment mo, wala ka ng research. Nasa ng mas mayayaman na institutions o kahit hindi mas mayayaman, mas mabilis lang bili ng gamit at gumawa ng experiment. Tapos long-standing problem yung procurement issue na yan. For me, nag-grow talaga ako as experimental physicist. So, even as a PhD student or graduate student, familiar na ako sa ganitong level of lakaran talaga na dumating na-approve na yung proposal mo. You have some kind of money, pero the money isn't really coming in as fast as you expect it to be. Tapos, pag-order mo ng gamit, it takes a lot of time para makuha mo talaga yung binili mo. So, ano yung nangyayari na the turnaround of research, especially for experimentalists, is napakabagal. Kasi, you have to consider that kung may gusto kang gamit, if you need an equipment for your research, hindi siya basta lang na pag-snap mo ng finger mo, pupunta na yan. Hindi porke gusto mo yan, or mura yan, o mahal yan, darating na yan sa gusto mong time frame. So, it's not easy. Kasi, sometimes, pagbili mo lang, pagkuha mo pa lang ng quotation already takes a lot of time. Tapos, pagdating pa niyan, of course, it's not, hindi siya dahil lang na predict mo na, okay, ganito yung mangyayari kapag ginawa ko itong ganitong level of experiment, it would turn out that it doesn't go as planned. Maraming mga nuances talaga mag-set up ka para ayos i-optimize ito yung setup mo, and ang dami pang pwede mangyari. So, the turnaround of research is very slow. Kasi, ang dami factors na kailangan i-account. Kasi kahit nga kompleto na yung gamit na maibigay, hindi mo pa din may expect yung research
output talaga eh. So lalo kapag kulang pa yung gamit o delayed yung gamit, talagang Yes. simple na yung paggawa ng research. Yes. And the thing is, it's not just about the equipment. As an experimental physicist, you have to take into account reality. Di ba? Na pag nagka-calculate tayo, we always consider na ito yung ideal na nangyayari. Pero pag ginagawa mo na siya, hindi siya yung talaga yung nangyayari. There will always, something will go awry. Maraming palpak na nangyayari dyan. So, it's not just about getting the proper equipment. It's just not about setting everything up. It's also about getting everything right. So, siguro hindi rin talaga masyadong napapansin ang fundamental research in the Philippines kasi hindi ganun kabilis yung turnaround ng output. Yeah. Diba? Na pag binigyan ka ng funding, hindi naman yan on the spot makapagbigay ka ng output. And especially for us, physicists, na wala siyang direct translation. And applicable sa society na. No, actually. Economic transition, no? Yes. Yan yung palaging hinahanap. Lalo na kung theoretical physics. Kaya feeling ko mas physics. Pero for theoretical physicists, struggle din siya kasi ang hirap i-argue that na yung mga theoretical physicists kailangan ng funding. Diba? Paano ka makakapag-request ng funding for a theoretical physics research? So, diba? Hindi mo masabi na kailangan namin ng license. Kailangan namin na subscription to these kinds of journals. Ayan natin yung pwede ko ma-share sa experience ko na yung funding ng theoretical physics o general na positions naman na encounter ko ay maka-attend ng conferences kasi mahalaga yun. Dapat nakaka-attend ng conferences lalo mga postdocs at early career scientists. Licenses, software, siya may sweldo. At yung mga generally. Kasi siyempre wala dyan yung equipment na kasi laki ng mga ng ginagawa sa experiment kasi sa mga napakinggan ko iba by orders of magnitude yung pera na kailangan sa equipment. Yes. Orders ibang na ilang zeros ang dumadagdag sa budget ito. Pero pwede mo naman kasi for example sa theory, argue mo, bibili ka ng parang servers para sa cluster, ganun. Mostly doon siguro pupunta yung pera para makapag-run ka ng mga complicated na calculations. Pero hanggang doon lang, saan mo gagamitin? Yung mga kinocompute. Siguro i-point out ko lang din na halimbawa with experimental research. For example, for us, one laser, kung gusto mo ng bagong laser system, it could go as high as 5 billion pesos or above, or maybe around 10 million. Diba? Isang laser lang yan. But, hindi naman mag-stop ang mag-cover kang everything. We only have laser. You need other kinds of system. Kung kailangan mo ng vacuum system, kung kailangan mo ng ganitong other optical equipments. And it's not cheap. Especially, walang talaga. Parang, ang meron lang sa Pilipinas is resellers. Walang direct na manufacturers. So, may pa yun. Another level of, iba yung bayad pag reseller compared sa bumili ka direct siya sa manufacturers talaga. So, iba rin, marami rin talagang complication, or not really complications, but the reality of research is it goes beyond what we expect it to be. It can be improved by a lot. Siguro yung madadagdag ko din, although hindi na siya related, for example, sa paggawa ng experiments, mga ganong setup. Siguro yung madadagdag ko yung sa ambag ng mga postdoc ay in terms of workload. So, di ba, for example, yung research groups natin ay nasa university. So, yung head ng research group, syempre may admin duties, may teaching duties, tapos may research load din. So, kung may mga postdoc ka, yung research load, kasi yung mga postdoc talaga yung mismong, at nagagawa ng dirty work sa research.
napapagaan yung research workload ng magiging yung kung sino mang head ng research group na yun. Tapos mas magagawa niya ng mas maayos yung other responsibilities tulad ng admin and teaching. Kasi yung gagawin niya na lang sa research ay parang mag-supervise, parang hindi na ganun kabigat yung kailangan niyang gawin. So, beneficial din siya sa mga students ng class niya at other admin-related. Dadagdag ko lang sa iyo, Philip, kasi yung mga supervisors nga natin, sa nakasanayan natin, ibang klase talaga yung workload nila. Kasi una, sobrang dami nilang estudyante. Compare dito sa mga counterparts nila sa mga katabing bansa lang. Mag-random choice ka lang ng PI sa Pilipinas. Ilan ang estudyante niyan? 20, 30. Sinabi mo yung just about mentor, di ba? Iba pa yung mentorship. Iba pa yung academic workload. Admin workload pa. Mentorship pa lang itong mga 20 hanggang 30 na estudyante na yan. Tapos may mga teaching duties yan. Pati admin duties. Imposible itong ganitong kind ng expectation sa mga researchers, mga PI sa Pilipinas. So, sobrang bayani kung paano ito na-manage so far, sa totoo lang. Kasi kapag winentugot of ganitong kind ng workload sa mga ibang bansa, ma-shock tong mga to. Okay. So, babalik ko lang tayo dun sa tanong. Tapos, pupunta ako sa perspective ng field. Kasi sa high energy physics, gravity at cosmology naman, yung gap ng research, talagang ang daming improvements na pwede pang magawa. At hindi ako nagko-compare lang sa Japan. Kasi yung Japan talaga malayo talaga Japan kahit kanino. High energy gravity at cosmology. Andiyan ang Japan, Korea, Taiwan. Kaso kahit Vietnam, Thailand, may mga ang daming gravity high energy initiatives sa mga bansa na to. At talagang ang angat na sila at ang layo nila sa Pilipinas at kailangan nating humabol man lang dito sa mga peers natin na to at Singapore din. Katabi lang natin yung mga yan tapos sobrang behind talaga ng research na o yung output, hindi naman yung research kasi yung research, at least pwede akong magsalita sa NIP o sa bilang doon sa pinanggalingan ko na Cropo kasi high quality talaga yung research na gagawa dito. So yung pinag-uusapan ko ay yung research output, which is yung number ng nagagawa mong experiment o publications, talagang falling behind kasi una walang mga postdocs, isipin nyo. So lahat ng binabanggit natin na tulong ng mga postdocs, hindi siya applicable kasi wala sa mga PIs, tampak yung trabaho na ginagawa nila. So imposible talaga. So nagpo-fall behind. So yung kahit magkadagdag man lang ng mga postdoc, makakatulong talaga yung mga yun kasi pwede sila tumulong sa mentoring, pwede sila siyempre pwede na lang sila yung driving force ng research kasi PhDs ng mga to talagang trait ng mga to mag-research at mag-expand pa ng fields yung research na ginagawa sa mga grupo at pwede pa nga magdala ng collaborations. At siguro yung bring up po yung isang point, pwede ka mag-post ng postdoc positions tapos yung graduates abroad din hikayatin mo pumunta ng Pilipinas tapos talagang papadami natin yung specialty na ginagawa sa bansa. So yung physics research landscape, napakalaki ng gaps na kailangan natin i-fill dyan. At postdocs ay magkakaroon ng malaking role na i-fill yan kasi may PhD specialized na itong mga to. Nasa buong mundo yung mga yan, nahanapin mo na lang at mapapuntahin mo sa Pilipinas kasama ng mga specialties nila at research collaborations nila. At sa ating huling katanungan na lang, benepisyo na pwede maihatid ng mga postdoc sa pag-angat ng antas ng research ng Pilipinas. Tapos siguro ako yung magsimula kasi makukumpara ako talaga sa Taiwan kasi nag-postdoc ako doon ng 2 taon. Yung size ng physics gathering sa Pilipinas, ito yung Samahang Pisika ng Pilipinas, mga 200 hanggang 300 yung tao na pupunta nag-attend nung conference taon-taon. Yung counterpart nito sa Taiwan, mga 2,000. Tapos, so isipin mo, mas maliit yung population ng bansang to kumpara sa
Pilipinas kasi yung physics community nila ay ganito ka-vibrant. At pwede kong idagdag lang din, halos lahat ng universities na puntahan mo dito nga sa Taiwan, may mga particle physics group at gravity group, nagko-cosmology. Ang lahat ng respectableng labs ay may mga PhD students, siyempre, expect natin yan, may PI, at hindi mawawala dyan mga postdocs. Wala kang makikitang labs na walang postdocs. Kasi yung postdocs nga ay mga specialist na at talagang nag-research yung mga yan in collaboration sa mga PIs at kani-kanila din. At yung pisyo nga na pwede maidagdag ng mga postdoc na yan sa Pilipinas kasi unang-una ay halos hindi nag-exist yung konsepto na yan. So kung maidagdag mo yan sa equation ng physics research sa Pilipinas, makukumpleto yung picture mo ngayon ng PIs, postdocs, at yung mga PhD students at mas madami pang pwede mag-usap at maliban doon sa madami pang tulong na pwede nang may ambag ng mga postdocs na nabanggit na namin. Yun nga. Pero yun nga, likewise din when sinabi ni Reggie in terms of SPP is already the biggest gathering of physicists in the Philippines. And ano lang ba yung nangyayari talaga sa SPP? I mean, for my personal observation, we tend to have a close-knit community pag nasa SPP tayo na the theory group bonds with the theory group, the optics group bonds with the optics group also. So parang hindi talaga naka-form ng camaraderie between different kinds or different fields of physicists. This is just my opinion, I would say. Pero, di ba, ito, I think, hindi ko sure kung if you observe the same thing, but this is my observation. Now, we tend to just form the connection with the fields that we know. Hindi tayo talaga nag-expand. And the thing is, once na na-experience natin yung research abroad, parang din natin na-realize na it's also important na nakapag-interact din tayo, not just with our own community. Hindi po ako optical physics ako is mag-interact lang ako with the optics community. We can also see na mag-benefit ang optics kapag nag-interact ka with material scientists or with biophysicists or stuff. So parang it's also a way for us as postdocs na makita na physics is a very big community. And as postdocs, we have a chance to expand not just kung ano yung skills na meron tayo, but also kung ano yung people na kaya nating maka-interact with. Diba? Idadagdag ko na lang din kasi sa punto nga na yan, diba, sa mga gatherings, close yung communities ng theory, sila nag-uusap, optics people o iba pang fields ng research. So, babalikan ko nga, makakatulong yung mga postdocs dyan kasi itong mga postdocs specifically ay nasa stage ng career nila na naghahanap sila na kung paano may improve yung science nila. So, talagang gusto niyan makipag-usap sa mga ibang fields ng research, hindi lang doon sa nagawa na nila. So, kahit interdisciplinary pa nga sasakyan ng mga postdocs at kaya nilang sakyan yung mga yan, pwedeng makagawa. Kung may mga postdocs ka, pwede na makipag-usap sa mga engineering at iba pang field. Hindi lang necessarily physics, talagang ibang hard sciences, biology, chemistry. Ayan yung mga kaya gawin ng postdoc. Tapos hindi mo kasi ma-achieve yan gamit ng mga PhD students. O siguro ma-achieve mo to a certain degree. Kasi syempre iba yung problema ng PhD students. Tinakil natin yung imposter syndrome ng postdocs. Mas malala sa PhD students na ibang field, nga sila source. Doon pa nila yung research mismo nila. So talagang yung magiging tulong ng postdoc sa pagiging pagkakaroon ng vibrant na research community, hindi lang sa physics sa Pilipinas, talagang malaki. At pati pala, fun fact, kasi may nakita akong data galing sa 2012, US naman ito, na yung fraction ng mga postdocs nila, ang pinakamaraming nagpo-postdoc ay life sciences, biology, tapos kasunod dyan ay physics, yung kasunod ay engineering,
Hindi ko na-expect. Wala pa ako siguro, syempre close. Nasa scientific institutes ako. So, wala pa akong nakilalang postdoc sa engineering. Kaso, ito na, alam mo, pwede makausap ng mga physics postdoc sa halimbawa kung nandyan sila sa Pilipinas. Tapos, yan, pwede sila mag-usap at gumawa ng research. Pwede sila bumuo ng mga bagong fields na wala pa tayo o wala pa kahit saan sa mundo. Ganyan, yan ang potential ng pagkakaroon ng postdoc. Ako, wala na akong madadagdag kasi na-discuss niya mo na lahat. So, siguro parang to tie up na lang. Up na lang. Kasi parang nabanggit din naman na ni Reggie kanina yung point about sa size ng physics community na, for example, sa Philippines, yung annual na physics conference, parang yung average 200 participants, tapos in Taiwan 2,000 kahit mas maliit yung population nila, vibrant yung community. Siguro parang in a way, parang ganun din yung goal natin dito sa podcast, parang maging platform or parang maging inspiration man para sa mga kung sino man yung gustong mag-take ng physics at mag-pursue ng career sa research. Parang yung goal natin dito ay maging platform para pakita na nag-exist yung career na hindi option na yan sa Pilipinas. Kasi kung in hindsight naman, di ba, nung tinik natin yung physics na course, hindi naman natin alam talaga na may ganitong community sa Pilipinas. Parang tinik lang natin siya, tapos ayun na, kung saan man tayo mapadpad. So dito sa podcast, parang in a way yun yung ating goal, maging platform siya at makita ng mga tao na may ganitong klaseng career na nag-exist sa Pilipinas at hindi lang natin sila nakikita. So, kaya natin ginagawa ito. Not just na masabi na may ganitong career, but also to show na, alam mo yun, na ano ba yung pwede mo, how can you grow as a researcher? Diba na ayun nga, as part of our discussion then for today na ano ba yung mga natutunan din natin eventually as postdocs. Nagpunta tayo to our respective countries na nag-host sa atin ngayon. Na-realize natin what is the level of difference na meron with the research in the Philippines and the research abroad. And in a way, it should help us understand or help us realize paano pa ba natin mapopromote ang physics research in the Philippines. Nakakalungkot pati encouraging at the same time yan ma-realize kung gano'n talaga. Kasi right now, I guess many of us can relate that physics research in the Philippines is not easy. It is a challenge. And Philippines needs researchers, physics researchers. So I guess the challenge for the Philippines is to encourage. Marami tayong nasa abroad Diba? Marami tayong nagpo-postdoc abroad. And one of the challenges is to encourage Filipino researchers to return also. Diba? Kasi sa atin, I think inherent na yan sa atin na nasa puso pa rin natin ang paggawa ng research sa Pilipinas. But we also need some form of encouragement para masabi natin na worthwhile bumalik. Kasi tayo, di ba, it's not just about the level of research na meron abroad. It's also life in general. Magkaiba ang buhay sa Pilipinas. Na-spoil na tayo Diba? Equality of life. You really, really need a lot of motivation para masabi sa sarili mo na, I want to go back. Diba? Hindi ganun kadali sabihin sa sarili natin na gusto ko pang bumalik. I need proper motivation to go back. And if we don't have that, diba? Parang hindi siya encouraging. After natin sa stage natin, diba? Na-realize natin kung gaano kalaki yung sacrifice ng mga bumalik sa Pilipinas. Kasi kailangan i-sacrifice yung na instead na one day ka lang bumili ng equipment, one magiging 1 year na or something. Ngayon wala kang assurance kung kailan dadating ang reimbursement mo at sweldo mo at yung mga
really salute since talaga tayo sa mga bumalik. And it's also something for us to think about as researchers abroad. Kasi it's not just about promoting research in the Philippines. We have our own struggles. We kailangan maging practical pa rin tayo eh. Kung pag-uusapan ng pagiging practical, I would say it is a difficult choice if we want to go back. Actually, Di ba? So, it's really, for me, it's really so much passion for Philippine physics research para makabalik. Kaya ang task din ko sa mga Filipino physicists natin na bumalik, who chose to return. Kasi they don't really get as much as they had before. Yeah. And then they chose to return. Lalo na yung mga pamilyado, di ba? Well, Yan. So it's something to think about. We have a lot of choices. We have a lot of things in general. But right now, kailangan ba i-consider ano mga ba yung kailangan ng Pilipinas? Yeah. Diba? And if we want, I think a lot of us has the mindset na if physics in the Philippines will grow, we want to be there habang nag-grow siya. Diba? It would be a really good achievement for us kapag nandun tayo sa time na nag-grow ang physics research sa Pilipinas. Madaming postdocs na Pinoy nga abroad at sa physics, kahit physics mismo, gaya nga ng sinabi mo, Jenny. At sa mga nakilala ko, gusto nila bumalik ng Pilipinas. So, hindi ka pwedeng umasa lang sa patriotism na That's true. na bumalik sila ng Pilipinas. Hindi. Kung na-experience mo yung live at yung assurance science mo na binibigay sa ibang bansa, at ang physicist ay hindi lang nagsa-science pag weekends, dapat may weekends ka, syempre, at may buhay ka sa labas ng field work. We are human beings. Kailangan kung gusto kong pabalikin itong napakadaming Pinoys abroad na nag-physics sa Pilipinas, kailangan ibigay mo sa kanila itong ganitong klase din ng, bigyan mo sila ng net na masalungoy ang mga itong klase ng buhay na nakagawian na nga nila. To be honest, going back is not just about patriotism and passion. It takes a lot of things to think about kung gusto mo bumalik. Hindi pwedeng aasa ka lang sa sa patriotism, sa Filipino resilience. Hindi tayo mapapakain ng patriotism. Hindi ka mabubuhay doon. Kahit mahal natin ng Pilipinas, hindi tayo mapapakain ng pagmamahal. Mga scientists abroad, hindi mo mabalik sa patriotism. So, yun, napag-usapan natin kung ano nga yung isang postdoc, pati yung layunin ng postdoc, pati yung ano yung pwede niya maging tulong lalo sa pag-fill ng gap sa research landscape ng physics sa Pilipinas at yung broader din na research landscape na tangent doon gaya ng engineering at iba pang sciences kung ano pwede maitulong ng mga postdoc. At pinag-usapan din natin yung mga kailangan mo halimbawa na ibigay o assurance na ibigay kung halimbawa gusto natin na ituloy yung science sa Pilipinas kasi madaming Pinoy na nagpo-postdoc abroad. Sa mga next episode may mga guest na tayo which is ibang Pinoy physicists na rin. Karamihan ay mga postdoc at mga professors na rin sa Pilipinas. So, abangan ninyo guys para malaman nyo din yung mga research na ginagawa nila kung ano yung mga ginagawa natin sa Pilipinas. And how far at the level of physics research na kaya ng Pinoy, diba? We are striving not just in the Philippines but also in other parts of the world. Exactly. Halos lahat ng Pinoy na kilala ko ay nagka-thrive sa research nila. Abroad. Diba, yung groundwork ng physics training for us. Maganda yung foundation natin ng physics talaga. And that means we are at par sa when we go abroad
kaya natin compete. Diba? We can do well when we go out of the country. So it's also it's a good starting point for us Filipinos to say na hindi tayo papadaig na to other countries. Kaya natin mag-compete well with other countries. And I think for our next episodes, makikita niyo na na we are at a level na kaya nating mag-match with the current trends of research, not just in one specific field, but with other different kinds of fields. So it's a good way to explore ano nga ba yung kaya ng Pinoy physicist